I'd say it's been a while since you heard this request, but my spirit is tired and I need your rest. I wanna hear from heaven a clear word from God, a sermon of conviction straight from the heart. I've been hearing other preachers say I don't have to change. The most eloquent of speakers tell me I'm okay, but it hasn't eased my conscience, and I know it's not the truth. So when you stand before us, can I count on you? Oh preacher, you say you wanna be my friend. Don't be afraid to call my sin what it is. And preacher, tell me I can overcome, but it's only by the blood of the Lamb. Don't tell me like I wish it was. Preacher, tell me like it is. So open up the Word and let the Spirit lead. Preach until I've heard God speak to me. Don't worry about my feelings, don't worry about my shame. Just preach the cross of Jesus and that I'm to blame. Oh preacher, you say you wanna be my friend. Don't be afraid to call my sin what it is. And preacher, tell me I can overcome, but it's only by the blood of the Lamb. Don't tell me like I wish it was. Preacher, tell me like it is. Life is quickly passing, the world is fading fast, and the foolishness of preaching is the only hope we have. So preacher, you say you wanna be my friend. Don't be afraid to call my sin what it is. And preacher, tell me I can overcome, but it's only by the blood of the Lamb. Don't tell me like I wish it was. Preacher, tell me like it is.
and one remains. So get your house in order while there's time. In the cross there is salvation, to the blood there is the way. Secure your destination on the resurrection day. Are you ready for the trumpet? Are you ready for the call? Soon the angels will assemble to usher in the Son of God. Will He come and find you faithful? Will He know your name at all? Every moment brings us closer. Are you ready for the call? To raise the world, they have no time to waste. Breathing the heart of mortal man, this burning question now is raised. Are you ready for the trumpet? Are you ready for the call? Soon the angels will assemble to usher in the Son of God. Will He come and find you faithful? Will He know your name at all? Every moment brings us closer. Are you ready for the call? Will He come and find you faithful? Will He know your name at all? Every moment brings us closer. Are you ready for the If you're in the battle for the Lord and right, keep on the firing line. If you win, my brother, surely you must fight. Keep on the firing line. There are many dangers that we all must face. If we lack the fighting, it is no disgrace. Cowards in the service never find a place. So keep on the firing line. Oh, you must fight, be brave against all evil. Never run nor even look behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing. As the days go by, oh what a love between my Lord and I. Just keep falling in love with Him over and over and over and over again. If you wear a cross and bear the cross you must, keep on the firing line. Life is but a labor for the master leaves. Now to banish evil and to spread good change. Kapag ikaw ay kawan, hawak kikiay-kiay, libot anay. Be brave against all. Kaya ito natin sa ating ginbasa, ginsiling din liar. So, kisan amo na ang atong kalagayan, butig lang kita, we are, ang ating desire na batunon tayo sa komunidad. Kaya gusto natin palabanan. When we get to heaven, brother, we'll be. Keep on the firing line. When we see the sun, First and God is true. First and second Samuel. First and second Kings. First and second Chronicles. Exodus, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms. Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. Isaiah, Jeremiah, Lamentations 2. Ezekiel and Daniel, Hosea,
fight, be brave against all evil. Never run nor evil lag behind. We still would win for God and the right. Just keep on the firing line. We still would win for God and the right. Just keep on the firing line. Salamat, pribileyo sa inyo, mga kamuyang people, dito doon na kamo kami sa amon, wala, ang kayo namon wala, pribileyo, wala may nagdudo sa amon. No? Ang nagdudo sa amon kalibutan, hindi, kundi, palpak ang dugugma namin. You must fight before the firing line. There are many dangers that we all must face. If we have the fighting, it is only strength. Cowards in the service never find a place. So before the firing line, oh, you must fight, be brave against. Meron siyang attribute o meron siyang character na gumagawa palagi dito. Okay, ang virtues naman ay meron siyang strength. Yun ang strength niya yung laging gagawa ng tao. But the Lord is a soldier he can trust. Keep on the firing line. If you wear a cross and bear the broken one, keep on the firing line. Life is but a labor for the master king. As you manage evil and to spread good cheer, may you be rewarded for your service here. So keep on the firing. Hello, sound. Ayun, maraming salamat, Sir Jason. Buti si Sir Jason, wala tayong audio. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Thank you po sa inyong pag-comment. Yun nga po, sa loob ng isang buwan na tayo po ay wala pong ganitong klase ng feed, walang ganitong klase ng live devotion. Dahil nga po ako ay na-focus doon sa amin pong revival and anniversary. Dahil itong third anniversary po namin ay talagang sumabay po, sunod-sunod yung 3 bagyo. Bukod pa yung mga pangyayari or event dito sa aming lugar, dito sa Kabangkalan. So talagang nagkasabay-sabay, nagkasunod-sunod yung mga pangyayari. At may mga konting mga problema doon po sa amin pong
mga ginagamit na mga facilities. Pero ganun pa man, salamat sa Panginoon na naging matagumpay po yung aming revival at yung aming anniversary, and by the grace of God ay nahit naman po namin yung amin pong goal. Ayon po doon sa nagre-record ay umabot po ng 822 yung amin pong attendance for 2 Sundays. Ano po? 2 Sundays na amin pong anniversary. At ang goal namin ay 750. Pero salamat sa Panginoon. Yan po ay lahat para sa kadakilaan po ng Panginoon. At saka isa pa ay medyo nagkakaroon po ako ng problema dito sa akin pong Facebook account. Kaya ganun po yung medyo nangyari. Pero again, muli salamat sa Panginoon na muli po tayo nakabalik. Hoping and praying na tuloy-tuloy na po muli itong ating pag-aaral. Ipanalangin nyo yung aming internet connection at yung ibang mga gadgets na amin pong ginagamit po dito, sapagkat medyo nagkakaroon na po ng problema. Unti-unti nang na-worn out. Pero ganun pa man, salamat sa Panginoon na tayo po ay patuloy na pinagkakalooban ng pagkakataon ng Panginoon. Okay, so sa atin pong pag-aaral, tutuloy lamang po natin. Medyo babalikan ko lamang po yung etong verse o mga verses and chapters na atin pong tatalakayin ngayon. Kung hindi po ako nagkakamali, nadaanan na po natin ito before, pero babalikan po natin. Maybe ipalagay ninyo na this is some sort of review, sapagkat kasi ngayon po ata, ang patakaran po kasi ata ng Facebook ay binubura na po nila. No, kaya ang nangyayari po ay wala halos lahat ng mga records ko, ng mga previews. Kaya ang alam ko binubura na nila ngayon, parang 30 days lamang ata. Siguro masyado na silang napupuno yung kanilang capacity, kaya gano'n nagbubura na sila. So kaya medyo nahirapan po akong balikan dahil medyo matagal-tagal na rin po. Pero ganun pa man ay nagkasama-sama po tayo muli ngayong umaga. Gusto ko lamang pong batiin yung ilan sa mga nandito po ngayon at salamat po na patuloy kayo na nakikinig ng atin pong pag-aaral. Ma'am Rosemary Cadili, good morning po sa inyo. Ganun din kay Ma'am Chona Valenzuela. And of course, kay Jason and Ning Nacionales, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po kay Mami Rosalinda Gabon. Yan, good morning po at nawa ay nasa maayos po kayong kalagayan. At magandang umaga rin po kay Raul Abon. Yan, good morning. Ma'am Shirley Silerio, magandang umaga po sa iyo. At kay Sir Jason Aroy. Thank you, Sir Jason, sa pagpapaalala mo. Maraming salamat. At hindi ko yun napansin. Ganon din po, magandang umaga po kay Christine Huesna. Yan, good morning po sa inyo. At sa lahat ng mga naka-tune in na po ngayon, magandang umaga po sa inyo. I hope and I pray na kayo po ay merong matututunan sa atin pong pag-aaral ngayon pong umaga. At tayo po ay mananalangin. Let us pray. Dakilan namin Diyos, salamat Panginoon sa pagpapala niyo po sa amin. Salamat po na kami pong muli ay binigyan niyo ng pagkakataon para makapag-aral ng inyo pong mga salita. Inihiling ko po ang inyo pong paggabay. Please give us wisdom, Panginoon, upang sa amin pong pag-aaral ay maintindihan po namin ito, hindi po para magyabang, kundi para ito po ay sa aming ikatututo upang meron kaming ipanlalaban na inyo pong mga salita kapag dumating po sa amin ang atake po ng kaaway. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na inyo pong ginawa sa amin, sa mga pagpapala na amin pong natanggap, especially po sa pagpapala ng buhay ngayon pong umaga. At hinihiling ko po ang amin pong internet connection, ang amin pong mga gumagamit ng mga mobile data, Panginoon, ay bigyan nyo po ng malakas na signal para tuloy-tuloy, Panginoon, ang amin pong pag-aaral. Salamat po sa umaga pong ito. Patawad sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkukulang. Ito po ang aking samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, sige po. So,
muli ay ipipresent ko lamang po sa inyo yung atin pong babasahin na text. Inuulit ko, ito po ay some sort of review nung ating mga nakaraan na pinag-usapan sapagkat nadaanan na po natin ito. No, para lamang po meron tayong, kumbaga ma-refresh lamang po tayo. Okay? So, ito po yung mga kapatid, ito po ay propesiya ng Biblia regarding po sa tinatawag po nating Antichrist. Ano po? So ito pong king na ito na darating, ang sabi po ng Biblia ay papasok sa mga countries, ano, sa iba't ibang mga country. In fact, binanggit diyan yung mga very powerful mga countries na nandiyan, yung Egypt, yung Moab, yung mga Libyans, no, Ethiopia, mga powerful Egypt yan. Tapos yung King of the North, alam naman natin kung ano po yung North ng Israel, walang iba kundi yung Russia, no, yung Russia, at saka yung ibang mga lugar diyan sa Russia, na noon, mga kapatid, noon, yung ibang mga lugar diyan, ang tawag diyan ay the Empire of Media. No? Na kaalyansa ng noon, kaalyansa ng tinatawag na Persia. At ano po yung Persia? Yan po yung Iran. No? Tawag diyan yung Medo-Persian Empire.
Pero syempre, sa paglipas ng panahon, yung imperyo na yan ng Media, na dating kaalyado ng Persia or ng Iran, nagkahati-hati yan, nagkaroon ng division. Kaya yung iba naging nation ng Kazakhstan, Uzbekistan, di ba yung mga istan na yan? Yung mga dati na magkakasama, ano? So kaya ito pong mga ano na ito pong mga bansa na ito, ano po ay ito po yung mga kings of the north, no? Kaya sabi kings of the north. And then ang south, ito po yung part ng Africa. Tandaan nyo po, ang laging point of reference ay ang Israel. Ang Israel. So, yung north ng Israel ay walang iba kundi yung part na yan ng Russia, pataas. No? At ang south ay yung sa baba, sa Africa. Ethiopia, nandyan yung Egypt, no? Yan yung mga nandyan. So, very powerful countries po ito. And then yung eastern part, no, ng Israel, nandiyan yung part ng Saudi Arabia, India, China, kasama tayo diyan. And then yung western part, ang tawag po doon is the island of the seas, no? Kasama po diyan yung sa Europe, no, yung mga Rome, yung Cyprus, basta yung mga island of the seas na yan. Okay, anyway, ito pong king na ito, ang sabi ng Biblia, he shall do according to his will. Ayon sa kanyang kalooban. Naalala niyo po si Satan, mga kapatid. Naalala niyo po yung I will ni Satan. The 5 I wills of Satan, na kung saan yung pinaka-last po nun, sabi niya, I will be like the Most High. Yan po yung kumbaga signature line ni Satan, yung I will. Kakaiba sa Panginoong Jesucristo, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay nagsabi na napunta siya dito sa ibabaw ng lupang ito not to do according to his own will, but to obey or to follow or to do the will of his Father. Talagang exact opposite po sila. Ano po, napansin niyo ba yan? No, si Satan po, ang kanya pong signature statement ay I will. Si Jesus Christ naman po, ang kanyang ginagawa is according to his Father's will. Okay? Sa makatuwid, kung itong si Satan, ang kanyang gusto ay yung I will, natural, yung kanyang my man, yung kanyang tao na ibibigay sa ibabaw ng mundong ito. Now, pinag-uusapan nga natin is yung Antichrist. Ganyan din po yung magiging attitude. I will. Bakit? Yun ang gusto ng kanyang master. Kaya sabi ng Biblia dito, this king shall do according to his will. Alam niyo po, merong pangyayari or meron pong isang punto sa Israel na kung saan ay ang mga tao po ay ginagawa nila yung ayon sa kanilang gusto. Kailan po nangyari yan? Kung kayo po ay familiar sa Old Testament, during the time of the judges sa Israel, no? Meron po, hindi ako nagkakamali, 16 judges yung naging judge sa Israel before nung wala pang king, ano? So sa madaling salita, sabi ang description ng Bible during that time ay the people are doing what is good in their own sight. Kung ano yung nakikita nilang tama, yun lang ginagawa. Kung ano yung gusto nila, yun lang kanilang gagawin. Ang problema, magkakaiba tayo ng gusto. Magkakaiba tayo ng opinion sa buhay. So kaya na-imagine nyo po kung gaano kagulo yan kapag ang susundin natin ay yung gusto lang natin.
Napakagulo niyan. Kasi nga, magkakaiba tayo lang gusto eh. Wala tayong basihan. Pero ang kagandahan kapag may salita ng Diyos tayo, iba man ang gusto mo, iba man ang gusto ko, kinakailangan mag-settle tayo sa kung ano yung gusto ng Diyos. Ayon sa salita ng Diyos. Diba? Kaya ang salita ng Diyos ngayon, ang salita ng Diyos ang magiging basihan po natin. Kaya nga naniniwala po tayo that the Bible is the sole authority when it comes to our faith and practice. It's the scripture. Okay? Bakit? Yan ang basihan natin. That's the sole authority. Maraming magagaling na preachers, maraming magagaling na pastors, maraming magagaling na theologians, maraming magagaling na mga evangelists, but they are not the authority. The authority is the Bible. Okay? So kaya po yun po ang pinakabasihan po natin. Kahit na gaano kagaling ng tao na yan magsalita, if it is not in line with the Bible, ay baliwala rin po yun. So kinakailangan babalik pa rin tayo doon po sa salita ng Diyos sapagkat yun ang ating authority, yun ang ating pinagbabasihan. Ngayon, yan po ang dahilan kung bakit itong king na to ayaw niya ng Bible. Bakit? Sapagkat ang gusto niya, siyang authority, not the Bible. Tingnan niyo po yung sinabi pa ng Bible, and he shall exalt himself. Itataas niya yung kanyang sarili. Kakaiba talaga. Si Kristo po, una, nung si John the Baptist ay napunta dito sa ibabaw ng mundong ito, ang sabi niya, he must increase, I must decrease. That is John the Baptist. Ano po? Si John the Baptist po is a well-known, during his time, and well-known prophet from the wilderness. Even si Herod ay kinikilala si John the Baptist as a prophet. At merong takot kay John the Baptist. Okay? Sapagkat kinikilala ni Herod, being an Idumean king, ay kinikilala niya na si John the Baptist was a prophet. So may takot si Herod kay John the Baptist. Pero ganun pa man si John the Baptist, nung ipinakilala niya si Kristo sa sanlibutan, sabi niya, behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world. At ang sabi ni John the Baptist, he must increase, I must decrease. Nung si Kristo naman ay pinakilala niya ang kanyang ama sa mundo, ang sabi niya, he is greater than all. My Father is greater than me. He is greater than all. Diba? So, sino yung kanilang itinataas? Nung sila po ay pumunta dito sa ibabaw ng mundong ito, hindi yung sarili nila ang kanilang itinataas. Bakit? It is against the traditional law ng Israel. It is against the traditional law ng Israel na itataas mo yung sarili mo. Kaya nga, sa tradisyon ng Israel, dapat meron dalawang witness. Na kung saan yung dalawang witness na yon, sila yung magpapatotoo kung ikaw ay may kasalanan or kung ikaw ay walang kasalanan or ikaw ay dapat na i-exalt. Pero hindi ikaw ang mag-i-exalt ng sarili mo. So it's a traditional and a common way, especially during their time, na ganyan po yung ganyan po ang kanilang pag-istima sa mga tao. Pero etong darating na king, kakaiba po ito. Now, pag sinabi pong king, not necessarily crowned, ganyan, no? Ibig sabihin po nito ay ruler. It may be a president, it may be a prime minister, no? So, ganyan po. So, sabi ng Biblia, he shall exalt himself. He shall not exalt others, but he shall exalt himself. At ang sabi ng Biblia, magnify himself above every God. Wow, every God. Which means, ang tao during this time ay maraming kinikilalang Diyos. Alam niyo po na merong time sa history po ng mundo na ang isang king ay kinikilala as Diyos. Alam niyo po kung kailan yung panahon na yan? During the Roman Empire. During the Roman Empire, dinideclare nila na ang isang emperor ay divine.
Naalala ko si Vespasian. No? Dineclare niya yung sarili niya as divine. At syempre, kung siya ay Diyos, lahat ng sasabihin niya ay kinakailangan mo paniwalaan kasi Diyos nga siya eh. No? At kinakailangan ka mag-alay sa Kanya ng mga sacrifices sapagkat siya ay Diyos. Ganyan po yung during the Roman Empire, yung kanilang emperor ay kinikilala as Diyos. No? During the time of Emperor Vespasian, ganyan ang ginawa. I think during the time of Emperor Hadrian, ganyan din po. At during the time of Herod, marami. Basta during the Roman Empire, kinikilala po ang mga Roman Emperor as God. So, pero itong king na ito, sabi niya, he shall magnify himself above every God. Above every God. Mas mataas pa siya sa mga kinikilalang Diyos. O talagang grabe po ang talagang gusto talaga ng power. Anong sabi pa ng Bible? He shall speak marvelous things against the God of gods. Siya ay magsasalita ng mga kamangha-manghang bagay laban sa Diyos ng mga Diyos. And who is the God of gods? Walang iba kundi ang Creator, yung totoong lumikha. At ang sabi ng Biblia, siya ay magsasalita ng mga kamangha-manghang bagay laban sa totoong Diyos. So, ito pong tao na ito, no, na sinasabi natin na magiging Antichrist ay talagang against siya sa Diyos. He might be an atheist or a hater of God. A hater of God. Talagang galit siya sa Diyos. At dahil nga sa gusto niya na siya ay mas above sa Diyos, yung totoong Diyos, pangit ang kanyang sasabihin. Hindi siya magsasalita ng maganda. Hindi siya magsasalita ng maganda sa patungkol sa totoong Diyos. A marvelous things. Ibig sabihin, hindi mo inaakala na sasabihin yon ng isang ruler, ng isang king. Marvelous. Oh, so, magsasalita siya laban sa totoong Diyos. Akalain niyo po. Alam niyo ba mga kapatid? Ang Diyos po nagsabi, sino man ang magbibless kay Abraham ay ibibless. Sino man ang mag-curse kay Abraham ay iki-curse. Nangyayari po yan. Totoo yung nangyayari. Pero how much more sa mga mag-curse sa Diyos ni Abraham? Naisip niyo po ba yan? Kung yung kay Abraham nga lang, yung magbibless kay Abraham, ibibless. Yung mag-curse kay Abraham, iki-curse din. How much more sa Diyos ni Abraham? How much more sa Diyos ni Abraham? Na sabi ng Biblia ay talagang mas makapangyarihan kaysa kay Abraham. At of course, mas makapangyarihan kaysa sa atin. Pero walang takot itong king na ito. And then sabi ng Biblia, shall prosper till the indignation be accomplished. Ibig sabihin po, talagang lahat ng kanyang gagawin ay ipapahintulot po ng Diyos. Mangyayari po talaga at ipapahintulot ng Diyos na mangyayari po yun pong kanyang yung kanyang gustong mangyari, no? Talagang papayagan siya ng Diyos. Ang tanong, bakit kaya kinakailangan pang payagan ng Diyos na mangyari yung gano'n na iki-curse siya, susumpain siya at talagang siya ay mamak ng tao na ito. No, bakit kinakailangan pang payagan yun ng Diyos? Ano po? So, itong king na ito ay talagang napaka tindi po nito na kung saan ito po ay ayaw ng king na ito na malalampasan siya ng kahit na sino.
kahit na po ng Diyos. I don't know, kung sino ang lalaban sa Diyos? At mananalo, ha? I mean, lalaban sa Diyos at mananalo. Natural, wala. Siya nga yung pinakamakapangyarihan eh. Okay, anyway. Tuloy natin. Sabi ng Bible, isa pa sa description ng king na ito ay, neither shall he regard the God of his fathers. Now, alam niyo po itong statement po na ito sa verse number 37. Nasa Daniel chapter 11, verse number 37 po tayo. Sabi po ng Biblia, neither shall he regard the God of his fathers. Tandaan niyo po, ang nagsasalita po dito ay si Daniel. I mean, yung vision po na ito ni Daniel, na the God of his fathers. Ibig sabihin po, kung titignan po natin yung line of reasoning ni Daniel, ang tinutukoy po dito ni Daniel na the God of his fathers ay walang iba kundi yung Diyos ng mga patriarch. Sino yung mga patriarchs? Abraham, Isaac, Jacob, no? Yung mga kilalang great men ng Israel, yun yung God na tinutukoy dito. At ang sabi ng Biblia dito, ayon sa description ni Daniel, the God of his fathers. Now, ayon po sa mga nag-aral, ayon sa statement na ito, nung kanila po itong kumbaga ini-scrutinize, ini-expound, they concluded na ang magiging Antichrist ay may lahing Hudyo. Sapagkat ayon nga dito sa statement na to, neither shall he regard the God of his fathers. At sabi ko nga sa inyo, kung pag-aaralan niyo yung mga sulat ni Daniel, yung line of reasoning and thinking ni Daniel, yung mga statement ni Daniel, yan po yung tinutukoy niya na fathers is yung mga patriarchs. Abraham, Jacob. So kung ito ang kanyang father, na natural, may lahi siyang Hudyo. Oo, at dahil nga sa may lahi siyang Hudyo, kung aanuhin po natin susundan po natin yung line of statement po ni Daniel. So sabi ng Biblia, hindi niya kikilalanin ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Wow, talagang matigas talaga itong king na ito, ano? Alam niyo ba na wala pong pinagpala na hindi po kumilala sa Diyos? Naalala niyo po si Nebuchadnezzar? Si Nebuchadnezzar po ay isang Gentile king, a Babylonian king. Kilala niyo naman po siya, di ba? During the time of Isaiah, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Di ba? Yan si King Nebuchadnezzar. Pero naalala niyo na nung hindi niya kinilala ang Diyos, ano nangyari sa kanya? Para siyang nabaliw. Namuhay siya sa gubat na parang isang hayop. Na ang sabi ng Biblia, hanggang, I think, 7 years, kung di ako nagkakamali. Hanggang sa siya ay tumingala at kinilala niya na ang Diyos ng Israel ay siya ang totoong Diyos at siya ang nag-i-establish ng kingdom. Doon lamang siya bumalik sa katinuan. Naalala niyo po si Herod? Nung si Herod po ay nagyabang at siya po ay nagsalita, nag-speech, no, in front of many people, na ipinagyayabang niya na ang city ng Jerusalem ay kanyang ibinild. Nagalit sa kanyang Panginoon. And then sabi ng mga tao, wow, hindi ito boses ng tao, kundi boses ito ng Diyos. So, kumbaga, itinrato niya yung kanyang sarili bilang isang Diyos. Alam niyo po nangyari, right there and there, si Herod po ay namatay. So, kaya po, itong king na ito, sabi niya, bagamat alam niya na makapangyarihan ang Diyos ng kanyang mga ninuno, pero sabi niya, hindi niya ito i-regard. I-reject niya ito. He shall not regard, but reject the God of his fathers. Alam niya na ang Diyos ng kanyang mga ninuno, yun ang naghati ng Red Sea,
upang makatawid yung mga Israelites, no, sa Red Sea. Alam niya na itong Diyos na ito ng kanyang mga ninuno, ito yung nagbigay sa kanila ng law. Siya yung lawgiver. Alam niya na ang Diyos na ito ng kanyang mga ninuno, siya ang nagpakain sa kanila during the 40 years journey in the wilderness. Alam niya na itong Diyos na ito ng kanyang mga ninuno, ito ang nagbigay sa kanila ng tubig out of the rock twice. Alam niya na itong Diyos na ito ng kanyang mga ninuno, ito ang nagpaulan sa kanila ng pagkain na sabi ng Bible, it is an angel's food, pero ipinakain sa tao, a manna from heaven. Alam niya na itong Diyos na ito ay kayang magpagaling ng karamdaman, maging sa mga nagkaroon ng venom or na atake ang katawan ng kagat ng ahas or ng kamandag ng ahas. Pero by merely looking, no, doon sa symbol ng krus o sa symbol ng Panginoon sa Kristo, which is the brazen serpent, ang tao ay gagaling na hindi man lang nilagyan ng kung anumang gamot. Alam niya na ang dahilan kung bakit nanalo ang mga Israelites sa iba't ibang mga gera laban sa mga malalakas na bansa, bagamat ang mga Israelites ay walang sophisticated weapon, walang proper training pagdating sa pakikipagbaka, pero nananalo pa rin sila sapagkat pinapatnubayan sila ng Diyos na ito. Alam niya yan. Pero ang sabi niya, he shall not regard, but he will reject. So sa madaling salita po, itong king na ito ay talagang meron siyang tapang na labanan ang Diyos. Pero again, sino ang mananalo sa Diyos? At isa pa sa mga katangi-tanging karakter ng taong ito, ang sabi ng Bible, he shall not regard the God of his fathers, nor the desire of women. Bakit kaya, no? Babae kaya ito? Kasi sabi wala siyang desire sa women. So maaaring babae ito, pero hindi. Hindi siya babae. Sapagkat ang sabi ng Bible, siya isang king. Dapat, ang sinabi ng Bible, siya ay queen. Pero hindi. Sabi ng Bible, a king. Hindi pwedeng magkamali ang Bible. So, if he will be a king, then dapat siya ay lalaki. Pero sabi ng Bible, walang desire sa babae. So, kung wala siyang desire sa babae, kanino ang desire niya? Sa kapwa niya lalaki. You can read Romans chapter 1 if you want. It's an unnatural, no? Unnatural, kaya reprobate, kaya nga kakaiba ang personality nitong ano na ito, nitong tao na ito. Or it may be, again, it may be, na ang king na ito ay hindi katulad natin tao. Hindi natin alam. Again, sabi ko sa inyo noon, kung naaalala nyo pa, no? Kasi nga isang buwan tayong natigil eh. Kung naaalala nyo pa, ang sinasabi ko noon sa inyo, walang makakaalam kung sino ang Antichrist, I mean yung particular na Antichrist, kung hanggat hindi po dumadating ang rapture. So lahat po tayo ngayon is just to kumbaga binabase lamang natin yung atin pong interpretation ayon sa sinasabi ng Bible, and of course ini-incorporate natin sa mga kasalukuyang nangyayari ngayon. Kakaiba po ito eh. Daniel chapter 11:37. Kakaiba po. Sabi niya, neither shall he regard the God of his fathers, nor the desire of women. Alam niyo po mga kapatid, it is a natural thing for a man to have a desire for women. And also likewise, vice versa, a woman to have a desire for men. Ano po yun? That's the natural.
Pero sa Romans chapter 1, makikita nyo po na merong unnatural. Ano yung unnatural? Men with men, women with women. Woman with woman. So unnatural po yun. May iba naman na human and animals. Yes, meron pong ganyan. That's unnatural. That is unnatural. Now, LGBTQ, hindi natin alam. Again, inulit ko, hindi natin alam. It may be, baka mamaya hindi nga ito tao eh. Di ba? So kaya, pero ang maganda po nito, at least sabi ko nga po sa inyo, ang kagandahan sa ating mga Kristiyano, tayo lamang po ang grupo ng tao na may idea na tayo kung ano ang mangyayari sa susunod. Bagamat hindi natin alam yung particular na mangyayari, pero at least may idea na po tayo. Kaya nga hindi na tayo dapat matakot. No? Kaya wag kayong magpapanik. Kapag halimbawa nabalitaan, naku, may ganito, tatakyan ng 666, tatakyan ng ganyan. Hindi nga eh. Darating nga yan after ng rapture pa. Oh. Yes, maaaring sa ngayon ay piniprepare na nila. Very possible po yan. Pero wag kang mag-alala. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, ikaw ay totoong anak ng Diyos, hindi ka kasama dyan sa matatatakan. Sapagkat yung pagtatatak na yan, ay kapag nangyari yan, nasa langit na po tayo. Kaya wag kang magpapanik. Ito nga kagandahan sa pag-aaral ng salita ng Diyos, no? Na meron kang idea. Yan ang kagandahan. Hindi man natin alam yung particular na mangyayari at kung sino-sino in particular yung mga involved, pero at least meron ka ng idea. Dahil sa salita ng Diyos, kasi hindi naman tayo mga prophet na katulad nila Daniel, nakasalalay yung ating kaalaman ayon sa sinasabi po ng Biblia. At of course, with the guidance of the Holy Spirit, because the Holy Spirit will guide us into all truth. So, sabi ng Bible, wala siyang desire sa babae. Kakaiba itong lalaki na ito, walang desire sa babae. And then sabi ng Biblia, no regard any God. Of course, sabi nga ng Bible dito, gusto niya na itaas yung kanyang sarili above every God. Okay? So, sabi ng Bible, He shall magnify Himself above all. Wala siyang ibang gagawin kundi itaas lamang ang kanyang sarili. To magnify Himself. To magnify Himself. Yun lang. Ganyan ang kanyang gagawin. Talagang power hunger talaga ito. Talagang gutom na gutom sa kapangyarihan. Gutom na gutom sa popularity. At itong tao na ito, kung tao pa man ito, hindi natin alam kung paanong ito ay masyadong gahaman sa kapangyarihan. Na para bang wala na siyang kamatayan. Pero again, mga kapatid, ito po ang pinaka-lesson. Pinag-aaralan po natin itong mga bagay na ito. Bagamat, sabi ko nga po sa inyo, lahat po ng sinasabi natin dito ay ayon lamang doon po sa description ng Bible at hindi po tayo pwedeng umalis ayon doon sa description ng Bible. Doon lamang sapagkat ang particular na pangyayari ay nakasalalay pa rin sa Diyos. God is always in control because He is in charge. Okay? So, kaya po natin, ang pinaka-lesson po dito is that tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Sapagkat dumating man ang pagkakataon na ito, hindi na tayo pamamahalaan o paghaharian ng king na yan. Imagine nyo kung totoo kang anak ng Diyos at maninindigan ka sa katotohanan at sa standard ng salita ng Diyos, hindi ka sasang-ayon sa king na yan. Hindi ka makikisama. Bakit? Yung king na yan hindi naniniwala sa Diyos ikaw naniniwala ka sa Diyos. Anak ka pa ng Diyos. Paano ka magiging anak ng Diyos kung hindi ka maniniwala sa Diyos? Natural, maniniwala ka sa Diyos kasi anak ka na nga ng Diyos So paano ka ngayon makikisama sa isang king na hindi naniniwala sa Diyos at nagsasalita pa laban sa Diyos? Hindi ka pwedeng
makisama sa ganyang klase ng king. So kaya na-imagine nyo ba kung ano ang mangyayari sa mga tao na naniniwala sa Diyos pero pamamahalaan ng isang persona na hindi naniniwala sa Diyos? Talagang papatayin sila. Talagang pahihirapan sila. At pipilitin sila na hindi maniwala sa totoong Diyos. Wala silang magagawa. They are not in authority. Ang authority ay yung king. Kaya nga ang sabi ng Bible, he shall prosper till the indignation be accomplished. Yung king na ito ay magpa-prosper. Pababayaan siya ng Diyos. Sapagkat ang purpose nga ng Diyos yan ay para turuan yung mga tao, para turuan yung Israel. Pero salamat po sa Panginoon na hindi na po tayo aabot dyan. Yan po yung kagandahan po dyan. Ano po? Magpasalamat tayo na tayo ay anak ng Diyos at hindi hahayaan ng Diyos na ang kanyang mga anak ay pamahalaan pa ng isang persona na hindi naniniwala sa Diyos. That's the good thing about a Christian status. Ano? I mean, totoo yung totoong Kristiyano, hindi yung nagkikristyanuhan lang. Sa totoong Kristiyano o totoong anak ng Diyos. Makita man natin yung kahirapan ng mundong ito, salamat sa Panginoon, may kasiyahan pa rin tayo sapagkat alam natin na pagdating ng araw, hindi tayo kasama doon sa parurusahan. Kaya alam niyo po mga kapatid, lagi niyo pong ilagay sa inyo pong isipan, na whatever may happen in the future, nababalitaan natin, ang daming gera Gera sa Middle East, gera dito sa Asia, tapos binubuli tayo ng China, tapos merong mga earthquakes everywhere, mga tsunamis, mga kung ano-anong mga klase ng earthquake, merong famine everywhere, merong scarcity ng mga kung ano-anong mga produkto, na tumataas yung demand pero walang supply. Grabe, tumataas yung inflation, nawawala ng value ang pera. Di ba? Nawawala ng value yung pera. Lahat yan nakasulat naman sa Bible. Pero ang kagandahan sa ating mga Kristiyano, hindi tayo dapat mangamba sa mga bagay na yan. Hindi tayo dapat mangamba sa bagay na yan. Sapagkat alam ng Diyos, pag dumating yung time, yung pinaka-worst scenario na talaga mangyayari, alam natin, natutunog na yung huling trumpeta. The last trump, at ang sabi ng Biblia, in a twinkling of an eye, we shall all be changed, and we will meet the Lord in the air. We will not meet the Lord here on earth, but we will meet the Lord in the air. Kung aabutan pa tayo, nabuhay pa tayo. Ang inaantay natin ay ang pagdating ng Panginoon, and that is the sound of the last trumpet. Yan yung ating inaantay. Hindi natin inaantay yung Antichrist. Ang inaantay natin yung totoong Christ na muling babalik para tayo ay kuwanin. Again, mga kapatid, salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Salamat po sa inyo pong pakikinig. I hope na meron po kayong natutunan sa ating pong pag-aaral. You expect na sana ay maging tuloy-tuloy na po uli yung atin pong pag-aaral na ito. At ipanalangin nyo po yung amin pong mga ginagamit po dito para maging maayos po uli yung atin pong aaral ng salita ng Diyos. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po sa inyo pong pakikinig. Nawa ay meron kayo natutunan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa umaga pong ito. Salamat po sa pagpapala niyo po sa amin. Maraming salamat na kami po ay inyo pong binigyan ng pagkakataon muli na makapag-aaral ang inyo pong salita. Gabayan niyo po kami sa buong maghapon. Ang pangalan niyo nawa ang amin pong maitaas at maibigay ang inyo pong luwalhati na rapat para po sa inyo. Patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Muli po mga kapatid. God bless you. Stay safe. I love you all.